Sa Biblia, ang repentance o pagsisisi ay hindi lamang kapighatian dahil sa nagawang kasalanan. Hindi ito paghingi lang ng patawad. Ang kahulugan ng orihinal na salita sa repentance ay pagbabago ng isip. Hindi lang ito isang emosyon. Ito ay ganap na pagtalikod sa direksyong pinatutunguhan, pagbabago ng isip, kalooban at gawa, palayo sa sarili at pabalik sa Diyos. Ang pagbabago ng isip ay pagkilala na ang kasalanan ay hindi lamang basta pagkakamali kundi paghiwalay sa Diyos. Ang pagbabago ng kalooban ay hindi pakiramdam ng pagkapahiya dahil nahuli ka, kundi kalungkutan dahil napagtanto mo na sinira mo ang iyong relasyon sa Diyos at nagpapasya ka na magbalik sa iyong dating relasyon sa Diyos. Ang pagbabago ng gawa ay ang pagpapasya na tumalikod sa maling pinatutunguhan pabalik sa Diyos. Pinatunayan ni David ang kanyang repentance sa pagpapahayag ng kanyang kasalanan sa Diyos. Sinabi niya, "Nang hindi ko ipinahayag ang aking kasalanan, nang hina ang aking katawan sa pamamagitan ng aking pagdaing sa buong araw. Sa araw at gabi ay mabigat sa akin ang iyong kamay, ang aking lakas ay natuyong gaya ng sa init ng tag-araw. Kinilala ko ang aking kasalanan sa iyo at hindi ko ikinubli ang aking kasamaan. Aking sinabi, ipahahayag ko ang aking paglabag sa Panginoon at iyong ipinatawad ang bigat ng aking kasalanan." Ang alibughang anak ay nagkaroon ng repentance noong siya ay matauhan. Sinabi niya, "Ilan sa mga upahang lingkod ng aking ama ang may sapat at lumalabis na pagkain, ngunit ako rito'y namamatay sa gutom. Titindig ako at pupunta sa aking ama at aking sasabihin sa kanya, Ama, nagkasala ako laban sa langit at sa iyo. Hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak mo. Ituring mo ako na isa sa iyong mga upahang lingkod." Siya'y tumindig at pumunta sa kanyang ama. Napakaringal ng templo na itinayo ni Solomon. Matapos na ito ay kanyang italaga, ang Diyos ay nagsalita sa kanya, "Kung ang aking bayan na tinatawag sa pamamagitan ng aking pangalan ay magpakumbaba at manalangin, at hanapin ako at tumalikod sa kanilang masasamang lakad, akin silang papakinggan mula sa langit at patatawarin ko ang kanilang kasalanan at pagagalingin ang kanilang lupain." Ang templo ni Solomon ay lubos na nawasak. Ang natira dito ay isa na lamang pader. Bakit? Ang bayan ng Diyos ay labis na nagkasala. Ngunit hindi sila nagsisi, hindi sila tumalikod sa kasalanan, hindi sila nagpakumbaba, hindi sila nanalangin, hindi sila tumalikod sa kanilang masamang lakad. Hindi nangangahulugan na binago ng Diyos ang kanyang salita. Sa halip, ang hindi natupad ng kanyang bayan ay tinupad ng Diyos sa pagsusugo ng kanyang anak na si Jesus. Siya ay nagkatawang tao upang gawin ang repentance na hindi magawa ng sangkatauhan. Sinabi niya, "Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito." Siya, bagamat nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibas ay natagpuan sa anyo ng tao
Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghandog ng mga panalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan. At siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakop. Bagamat siya'y isang anak, siya'y natuto ng pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga sumusunod sa kanya. Yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melkisedek. Ang pinakasakdal na panalangin ng Panginoong Hesus ay ang panalangin niya noong siya ay ipako sa krus. Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ang panalangin ito ng Panginoon ay dininig ng Ama dahil siya ay namatay para sa ating kasalanan, inilibing, at ng ikatlong araw siya ay binuhay at pagkatapos ay iniakyat at iniluklok ng Ama sa kanyang kanan sa langit. Mula sa langit ay isinugo ng Panginoong Hesus ang Espiritu Santo na nagbigay ng kapangyarihan sa kanyang mga alagad na maging kanyang mga saksi. At ito ang mensahe ng mga alagad kapag ipinapahayag nila na si Jesus ay namatay para sa ating kasalanan at muling binuhay ng Ama. Magsisi kayo at magbalik loob upang mapawi ang inyong mga kasalanan. Ito ang mensahe na aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ipinahahayag na ang Diyos ay liwanag at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi nating tayo'y may pakikisama sa Kanya at tayo'y lumalakad sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Ngunit kung tayo'y lumalakad sa liwanag na tulad niya na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang lumilinis sa atin sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na magpapatawad sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kaliguan. Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Jesucristo na siyang matuwid. Siya ang kabayaran para sa ating mga kasalanan at hindi lamang para sa atin, kundi para din sa kasalanan ng buong sanlibutan.